Hello guys, hello, this is for Gemini. Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Gemini. I hope na makaresonate kayo dito. This is October monthly general reading para sa lahat ng mga. Okay, first two cards tayo. Okay, first two cards ng Gemini ay Hare and Dragon. Sinasabi ng baraha dito na Gaia's Gateway siya. This is parang ano siya, Mother Earth access. Mama Mary, parang ganon. So, sa buwan ng October, merong financial gateway na magbubukas para sa'yo, Gemini. This financial gateway na magbubukas sa'yo ay ito yung magdadala sa'yo ng strength and magdadala siya sa'yo ng clarity, okay? Dito sa barahan to, sinasabi ng barahan na take time to make clear decisions, bring awareness and light to the situation. So, kung may mga bagay-bagay tayo na hindi maintindihan, sinasabi ng barahan na to na hanapin natin yung tamang information, tamang tao na pwedeng makapagbigay sa atin ng tamang solusyon, ng tamang mindset, ng tamang wisdom. Okay? Huwag masyadong magpapaniwala sa buwan na to sa mga fake news, sa mga kwento, chismis, or kung ano pa man. Okay, Hangman, Hangwan, Five of Wands. Alright, so, ang nakikita ko sir dito, mayroong mga pagbabago. There's parang new beginnings ka na pinaplano, na posibleng hindi siya matuloy this October, Gemini. It's because of competition. Like, gusto mong mag-apply ng trabaho, pwedeng hindi ka muna mag-a-apply kasi nakikita mo na masyadong competitive. Like, yung iba, diba, may mga companies kasi na simula August, September, October, November, hindi sila tumatanggap ng mga, tawag dito, ng mga empleyado. Kung makikita mo, yung mga HR, magpo-post yan ng mga, sa recruitment, simula January. Kasi ina-avoid nila, lalo na kung, yung mga contractual, January, February, March, April, May, June. Hanggang dyan lang. Pag June, i-lay off na nila, i-terminate na nila kasi iniiwasan nila yung 13-month pay, yung bonuses, parang ganun. So, dito sa barahang to, sinasabi sa'yo dito, Gemini, na siguro ihang mo muna yung mga plano mo. Like yung mga gusto mong gawin, siguro maghihintay ka muna. Yung iba planong pumunta ng ibang bansa, or yung iba planong nagpakasal, siguro maghihintay muna kayong matapos yung 2025, tsaka kayo gagawa ng action. Yun yung sinasabi ng baraha dito kasi you're avoiding distraction, you're avoiding rejections, you're avoiding like failure. Okay? Wheel of Fortune, etong Wheel of Fortune ay sinasabi ng baraha sa'yo na nag-aantay ka, you're waiting for a change, you're waiting for a transformation. Okay, and sinasabi ng baraha na this October, ang October na to, ito yung parang starting point ng, kumbaga, victory and success para sa'yo. Kumbaga, kung isa kang bata, yung pagsusulat, okay, para matuto tayo magsulat, magbasa, ang pwede mong alamin muna is yung alphabet, diba? So, yun, pwedeng, yun din, same energy sa October, mag-aaral ka muna ng pinaka-basic. Parang ganun. Alright, so, Page of Swords and Queen of Coins, Eight of Swords. So, nakikita ko sir dito na meron ka na posibleng, like for example, plano, or marami ka, like,
normal yan sa mga Gemini. Kasi yung Gemini, masyado silang conscious sila sa finances. Mahilig silang mag-ipon, matipid. Kaya nga nababansagan sila ng iba na kuripot. But in your case now, nakikita mo to. Nakikita ko sa'yo dito na curious ka, Gemini, sa mga milyonaryo, bilyonaryo. Yung parang meron ditong, sorry. Meron ditong Gemini na siya ay pinag-aaralan niya kung ano yung mga hobbies ng mga milyonaryo. Nagre-research siya, nagbabasa siya ng mga autobiography, and nakikita ko siya dito na if you are in a stagnant situation, lalo na sa pera, because of parang researching, reading, or hinahanap mo talaga kung ano yung mga qualities ng mga milyonaryo or mga fortunate na tao, pwedeng mabago yung mindset mo and pwedeng mabago din yung takbo ng buhay mo. Wow! Alright, Gemini. Okay, 9 of Swords and 6 of Cups. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na merong mga Gemini siguro na ayun, kaya pwedeng yun, pwedeng lumaki ka na walang pera, walang sumusuporta sa'yo, parang ganon. So, ngayon na medyo nagkakaedad ka na, parang sinasabi mo na, hindi ako papayag na yung pinagdaanan ng magulang ko, yung pinagdaanan ng pamilya ko ay pagdadaanan ng mga anak ko. Parang ganon. Sa usaping relationship, sinasabi ng baraha sa'yo na mag-iingat tayo sa mga taong mahilig maghanap ng away, gulo. Maghanap ng away, gulo, or yung ititrigger yung emotion natin. Yung mahilig mang inis. So, dito sa barahang yan, sinasabi na you need to prioritize our own happiness and happiness ng family members. King of Swords, sa direksyon, lahat ng direksyon na posibleng i-offer sa'yo ng universe, hindi yan perfect. Okay? Walang perfection sa panahon ngayon. Or kahit noon, walang perfect talaga. So, etong 4 cards na to, eto ay awareness para sa'yo. Na sa lahat ng direksyon na tatahakin natin, simula pagkabata hanggang sa tumanda na tayo, lahat yan may purpose, lahat yan may rason. Hindi yan yung parang, coincidence lang. No, walang coincidence dito sa mundo. Lahat ay nakatadhana. So, isipin mo na kung nakatadhana yung nangyayari sa buhay natin, ano ba yung role natin dito? 'Di ba? Sa human being, ang role lang natin dito is matuto. 'Di ba? Matuto tayo sa pagkakamali natin sa past lives natin. Kaya nga tayo pabalik-balik dito na bubuhay sa mundo kasi meron tayong pagkakamali sa past lives natin na hindi natin na i-correct. Mawawala lang yung reincarnation kung lahat ng tao matututo. Parang ganun. So, may purpose, may life lesson, lahat ng nangyayari sa'yo. Thank you guys for watching. Bye!